Magandang umaga mga Mariko! Welcome to my mini vlog. For today's video, magluluto muna tayo ng specialty ko, itong puto cheese ala Goldilocks. Matagal-tagal din akong hindi nagluluto ng puto simula nung naging busy ako sa pagiging affiliate. Pero pagpasok ng December, siguradong pagod-pagod na naman mga Mariko. Sana i-bless ulit ni Lord ng madaming orders at siguradong pagod-pagod na naman ang braso ko sa kakahalo. Ngayon kasi may nagpaluto ng puto cheese at may nag-request na magluto ako. At uuwi daw kasi yung anak niya galing US. Yun daw ang gusto niya ipamerienda sa anak niya pagdating mamaya. Ito kasing suki ko nito, kapag umuwi yan dito sa amin, dito sa kanyang farm, hindi po pwede na hindi mo siya lulutuan ng ganito. Akala mo bata at gusto lagi may puto cheese. At nakakatuwa pa dito sa suki ko na to, kapag merong natitira, inuuwi pa talaga niya ng Manila. Ang ginagawa niya, pinapaon pa uwi. Kasi match po daw siya sa kape kapag nagme-merienda itong puto cheese na ginagawa ko. Minsan, ang pinapaluto niya, salted egg, pag ayaw niya ng puto cheese, nauuta din ata. Matagal na ako nagluluto mare ng puto. Dati panood-nood lang ako niyan sa YT, kung ano yung gusto kong lutuin. Kasi mahilig akong mag-explore, gusto kong magluto ng mga dessert, ganyan. And yung ganitong simpleng merienda na puto cheese, hindi ko alam na magiging extra income ko na siya ngayon. Napahinto lang talaga siya dahil hindi na talaga kaya ng powers ko. Madali siyang lutuin pero nakakapagod. Pero yung lasa hindi pa rin nag-iiba. Kasi mga Mariko, kapag gumagawa ko, hindi talaga ako nagtitipid sa ingredient. After ko mag-mix ng ingredients para sa puto cheese, eto masasalin na ako sa molder. Ready na din yung mainit na tubig ko mga mare ko. So mga mare, kapag gumagawa ko ng ganito, binubuksan ko na yung kalan ko para uminit na yung tubig para sa aking pag-steam ng puto cheese mga mare ko. And then nagmi-mix na ako lahat ng ingredients na gagamitin ko sa puto cheese. So pag okay na siya, okay na yung tubig guys, at okay na rin din yung aking mga nilagay sa molder, isasalang ko na yan mga mare ko. Madali naman siyang gawin pero napakasela ng puto mga mare ko. Unang-una pa lang na gumagawa ko ng ganitong puto guys, ang dami kong trial and error. And kahit naman matagal na rin ako gumagawa ng puto, may oras pa rin talaga na bumabagsak yung mixture ko. Makwento ko lang sa inyo mga mare ko, naka-addict ako ng gamit dahil lang sa pagluluto ng puto mga mare ko. Etong molder na to, nabili ko lang yan last year. Yan, yung pinaka-steamer ko. Yung steamer ko talaga mga mare ko, napakaliit lang before, and then nag-invest ako sa medyo malaki dahil nga dumadami na yung orders dahil marami kaming pa-order nung last year. So talaga nag-invest ako sa malaking steamer para kapag salang talaga sa kalan, yung isang lagay may bagay agad. And then mga mare ko, bukod pa dyan, bumili din kami ng mga bagong molders. Yan. So, siguro meron na akong 300 pieces na molder mga mare ko. Kasi talaga, nung December last year, ang dami namin po order. Ang dami kong niluto nun. Almost nasa 1,000 yung, 1,000 pieces yung nagawa ko before. Nung Pasko yun Pasko yun. Tapos nung January, may mga kutsinta pa. Halo-halo kasi kakanin nung January. So talagang pagod talaga nung time na yon. Tapos yung braso ko talaga mga mare ko, sumasakit siya. So yung kakahalo mo kasi, ayun, dun sumasakit yung braso ko, kaya nagpahinga ako. Parang napapasma na yung kamay ko sa kakaluto kasi syempre naghahalo ka, nababasa, and then yun, pasma yung abot. Kaya nagpahinga muna talaga ako sa pagluluto mga mare ko kasi yung pagluluto talaga hindi siya madali mga mare ko, pero worth it naman kapag talagang ganun dumagsa yung order, yung pagod mo, worth it talaga. Yun nga lang talaga, yung katawan mo talaga yung babalda, ganun. Relate na relate dito, yung talaga mga nagluluto, yung mga nagbibilao, yung may mga cater, siguradong relate na relate sila sa sinasabi ko. So ngayon, guys, naglalagay na ako ng toppings, yung cheese sa ibabaw. Kami guys, kapag gumagawa kami ng puto, nung una, maliliit yung cheese namin. So, diba, puto cheese siya. So, kailangan yung pinaka-cheese talaga sa ibabaw, malaki talaga para kapag kinain, talagang lasang-lasa yung cheese at gatas mga mare ko. So, ganun kami kapag gumagawa kami ng puto or ako, mga mare ko, yung cheese hindi namin yan tinitipid. Kaya nga siya puto cheese eh. So, dapat yung pinaka-cheese sa ibabaw, yung pinaka-toppings, malaki. Tapos at the same time, kapag talagang cheese agad, and then maghahalo yung lasa ng gatas sa puto.
Ngayon naman guys, isasalang ko na tong puto cheese para maluto na siya. And ang isang salang nito guys, may bagay. Bali, isang order agad to mga mare ko, yung isang hulog. So yung order naman kasi sa akin is nasa 30 pieces lang. So yung isang hulog guys is may bagay. Kaya nga ako nag-invest sa medyo malaking steamer kasi kapag maliit yung gamit, sayang kasi sa gas mga mare ko, makakailang salang ka. And ngayon guys, gumagamit ako ng ganitong kitchen timer. So iseset lang natin siya sa 15 minutes and then kapag nag-alarm nyo na yan, so ibig sabihin naka 15 minutes na nakasalang yung puto nating ginagawa. And bawal kasi siyang ma-overcook mga mare ko, or bawal din siya na mahango agad kasi babagsak yung puto natin. And then at the same time, kailangan din maganda yung init ng ating tubig at naka medium heat lang Fast tayo. Mga mare ko, seconds na lang and tapos na yung 15 minutes mga mare ko. So ngayon ay i-unload na natin yung unang salang na nilagay natin sa steamer mga mare ko. Luto na siya guys, yung unang sinalang ko, and tingnan nyo naman mga mare ko, ang ganda niya. Tapos tingnan naman nyo yung cheese, napakalaki. Siguradong masarap yung kainin kasi cheese agad kapag kinagat mo. So ngayon guys, nag-unload na ako, papalamigin muna natin yan bago natin siya i-unload sa mga molder. Madami akong gagawin ngayon para lahat makatikim. Ang ano ko kasi favorite niya to. Naalala ko last year mga mare ko, araw-araw may luto ako na puto. Tapos araw-araw baon niya to sa recess itong puto. Sabi ko nga sa kanya, baka nauuta ka na araw-araw recess mo puto. Malamig na yung unang sinalang ko mga mare ko, ngayon ililipat ko naman siya dito sa bilao. Ang size po ng bilaong ito ay small size yung gamit ko at kasya po dito yung 30 pieces mga mare ko. Dali naman siyang i-unload sa mga molder basta malamig na siya kapag tinanggal natin sa molder. Kapag gagawa tayo ng puto cheese, wag po natin siyang titipidin sa margarine or butter. At wag din po sobra para po yung texture hindi siya madilaw at yung lasa yung nagtitimbang ang tamis. Alam naman po natin kapag yung lasa ay sobra po sa asukal tapos kulang sa gatas, kulang sa asukal tapos wala na talagang lasang gatas, puro tubig na lang. Kung ano po talaga yung measurement, wag po nating babawasan. Ang nagpapasarap po talaga sa isang puto cheese yung hindi po siya tinitipid sa ingredients. Nabalikan kasi ng mga customer guys yung lasa kasi alam nila na hindi tinitipid sa ingredients. At ito na nga yung finish product, ang laki ng puto plus malaki din yung cheese. Medyo napahaba yung vlog natin today. Salamat at tinapos mo hanggang dulo. Hanggang dito po muna ulit mga mare ko. Ito lang yung simpleng ganap ko today.